Matutuwa ang Pangulo natin dito. At isa pa, ito pa mga kababayan, ito yung mga bagay na hindi po natin nakikita o basta-basta naririnig. Kasi hindi po ito nabibigyan ng panahon, 'di ba? Or sabihin natin, hindi na-cover ng mga mainstream media, pero ito yung mga ipapakita natin sa inyo. Mga Muslim sa Mindanao, mga kababayan, nagsalita na. Duterte, kinamumuhian pala nila. Naku po, grabe ha. Talagang nakakadurog ng puso, mga kababayan. Hindi pala lahat ng mga taga Mindanao, sabi nila, ay maka Duterte. Ito pala, meron din. Talagang solid, loyalist, mga kababayan. Ayan. Diyan ka na muna, nanay, ha? At tayo muna ay pupunta doon sa ating susunod na video. Ay. Ito. BBM yan. BBM. Opo. At saka yung farm, puro BBM yan. Nasa farm po. Huwag po nilang isipin na ang mga taga Mindanao lahat is Duterte. Tandaan po nila si Duterte ang nagpadurog ng moski ng Marawi. Hindi man lang niya nirespeto ang moski ng Marawi. Diba? Kaya kayo mga Muslim, alam mo nung dinurog yung moski ng Marawi, ako basilan ako Sa totoo lang, nag-viral ako sa tingan mo kaya rin. Ay, mga nung nadurog ko yan, umiyak ko ako. O, umiyak ko. Umiyak ko ako nung dinurog. Kaya sunga-sunga na lang po yung mga ibang Muslim kung bakit si Duterte yung ino-idolo nila. Ito yung bayaran. Dahil wala talaga silang loyalist. Hanggang Davao lang sila. Tanggapin nila. Ngayon ang sara nila na gano'n. Ang sakit naman yun, nanay. Ano, hanggang Davao lang ang mga Duterte. Sa Davao na nga lang, hindi pa sila napupuno eh. Diba? Ay, masaklap na katotohanan yan, Ma'am Edna Bunao, diba? Ang sakit naman nun. Hindi, mga kababayan, ito nga yung sinasabi ko sa inyo eh. Ito yung mga hindi na basta-basta ipinapakita ng mainstream media, pero tayo, 'di ba, bilang isang influencer ninyo, ay ipapakita ko po yung magandang nasasabi ng mga tao sa ating Pangulo. Kung ano ang pinagkaiba ng Duterte versus Marcos. 'Di ba? Si Duterte noon ang Marawi pinulbos. 'Di ba yung natandaan ninyo nung nagrally tayo sa People's Power Monument, ay sinabi ng isang Muslim, bakit namin iboboto at bakit namin susuportahan si Rodrigo Roa Duterte? Samantalang, ito rin yung binanggit niya. Sabi niya ganon, pinasabog, pinulbos ang Marawi. Tinulungan ba kami? Hindi. Tapos yung moske na pinasabog, 'di ba, binomba nito ni Rodrigo Duterte, walang awa. Paano namin susundan? Paano namin susuportahan? Na walang... Kaya nga sabi ko kagabi, itong si Rodrigo Roa Duterte at itong si Robin Padilla, sarap pag-untugin. 'Di ba? Nakikita niya na, Muslim si Robin Padilla, pero pinagtatanggol niya si Digong. Pinulbos yung Marawi, pinulbos yung moske, inubos yung mga tao doon. Pinagtatanggol pa rin? Mga kababayan? 'Di ba? Pero ito, yung nakikita natin na ito ay mga katotohanan na hindi po nila kayang alisin sa atin. Kasi kahit sila ay taga Mindanao, hindi po sila sinusuportahan nung mga tao na yon dahil nakikita ang tunay nilang ugali. Sabi ni Ma'am Aurela Dena, GP, sabi ng mga vloggers ng mga DDS, ang Mindanao daw solid. in their dreams. 'Di ba? Paano naging solid? Mga ka-GP Natics. Kung solid sila, bakit yung mga rally nila hindi napupuno? 'Di ba? Kung solid sila, mga kababayan, bakit kahit yung rally nila rito sa sa Manila, wala rin? Much more pa dun sa Davao. Ang rally ata nila na pinakamataas na doon, 3.5 eh. 'Di ba? 3.5. Oh. Ulitin ko lang kasi meron ako nakaligtaan mga kababayan na sinabi nila dito. BBM yan. BBM. Opo. At saka yung farm, puro BBM yan. Farm. Nasa farm po.
Huwag po nilang isipin na ang mga taga Mindanao lahat is Duterte. Tandaan po nila si Duterte ang nagpaturok ng moski ng Marawi. Kita nyo? Hindi man lang niya nirespeto ang moski ng Marawi. Oh, di ba? Wala man lang respeto. Mga ka-GP Natics. Tapos, sasabihin, bakit sasabihin ninyo na ang mga taga Mindanao ay solid DDS? Mga Muslim galit sa kanila. Alam nyo, mga kababayan, simple lang ang masasabi ko. Yung mga, di ba may pinapakita sila mga Muslim na sumusuporta raw sa mga Duterte. Malamang, hindi po yun sila nakatira doon sa Marawi. Or sabihin natin, hindi nila nakita yung mga pinaggagawa ni Digong doon sa mga kalahi nila. Pero kapag nakita nila yon at ito ay talagang naranasan nila, eh talagang hindi po sila boboto kay Digong na isang mamamatay tao. 'Di ba? Diba? Kaya kayo mga Si Muslim, Ma'am Mirna Horikawa, taga Davao din daw. I salute you, Ma'am Mirna. 'Di ba? Taga Davao ka pero hindi ka pro Duterte. Oh, sabi ni Judah Discovery, pinaglalaroan nga ni Digong ang mga opisyales at takot sa kanya look at cheese. Baka may balak pa kasi ito tumakbo next year na mataas na posisyon. alam mo nung dinurog yung moski ng Marawi, ako basilan ako Sa totoo lang, nag-viral ako sa tingnan mo kaya rin. Yung mga, nung nadurog ko yan, umiyak ko ako. Umiyak ko. Oh, ito yung mga nakaranas na kumbaga minaltrato sila. Dahil syempre, tahanan nila yun, mosque yun eh. 'Di ba? Tapos mga kababayan, nakita nyo ba ang Marawi ngayon? Wala nang nakakabalik doon. Wala na pong tumitira doon. Hindi na pwedeng tirahan dahil konting uga lang, magkaroon lang ng bagyo, talagang bumabagsak na yung Marawi. Sino pang gustong tumira doon? Ganun daw ang gustong gawin ni Basti Duterte sa Ilocos. 'Di ba? Susuportahan ba ng mga tao yan? Ng mga mapanakit, mapanlin lang, mamamatay tao? Umiyak ko ako nung dinurog. Kaya sunga-sunga na lang po yung mga ibang Muslim kung bakit sila. Oh, 'di ba? Judah Discovery, totoo 'yan. Alam niyo may nakausap din po ako. Totoo 'yan. Hindi ko nga lang kinuhanan ng video dahil ayaw niya. Pero from Marawi, lumipat na rin sila dito sa Maynila. Ayaw na namin doon, sabi niya gano'n. Totoo 'yun. Yung mga ginawa nila doon, kahit na may mga tao pa, talagang nirarat-rat nila. Talagang ginagawa nila doon, mga kababayan, inuubos talaga nila yung mga Muslim, walang awa. 'Di ba? So hindi talaga sila susuportahan. May family din ako sa Davao pero sinusukan nila ang mga Duterte. Kita nyo na? Duterte yung ino-idolo nila. Yung bayaran. Dahil wala talaga silang loyalist. Oh, mga bayaran daw yung mga umiidolo kay Duterte. Hindi naman. Ako, I beg to disagree. Hindi lahat bayaran. Yung iba dyan, panauhing pantanga lang. At yung iba, bulag na panatiko lang, madam. 'Di ba? Kasi nga, nadala sila ng ng mga biro ni Digong. 'Di ba? Yung mga biro at pangako ni Digong, talagang sila ay naniwala. At sila, walang critical thinking, hindi nila naiisip, nung panahon ni Digong, naubos ang mga adik. Pero ang totoo, ang naubos, adik sa lansangan. Pero yung gumagawa ng shabu, yung may laboratory, yung mga drug lord, wala. 'Di ba? Sabi ni Judah, that time hindi ako naniwala sa sinabi ng kaibigan ko Muslim. Bata pa yun, kaya that time ayaw nila kay Digong. Tataka ako nun, bakit now? Now I know. Kita nyo na? 'Di ba? Kasi nung panahon na yon, wala talaga. Lahat tayo, kahit ako, naging bulag na panatiko. Nagsimula lang po, mga ka-GP Natics, ang nawala yung paghanga ko sa kanya. When I heard the video, he is saying, when I was a prosecutor, nagtatanim ako ng ebidensya and I build the intrigue at pinag-aaway-away namin sila para sila yung magpatayan. Tapos simula nun, nawalan na ako ng nawalan na ako ng tawag dito, nawalan na po ako ng amor dito kay Digong. At lumabas na yon paunti-unti habang nagkakaroon ako ng doubt sa kanya, nakakalkal ko naman dun sa newsfeed ko
naglalabasan yung mga baho ni Digong Duterte. Hanggang sa nagsalita siya tungkol sa West Philippine Sea, sabi niya, pamigay na natin yan, tubig lang naman yan, wala naman yang kwenta. Wala naman tayong mapapala dyan. O sabi ni Ma'am Louie Gladys, oy, taga Davao del Sur ako pero Marcos loyalist. Yes, malakas ang Duterte dito pero hindi solid sa kanila, pamilya ko. Ate, may loyalista, may Duterte pero kaming mga loyalista stand strong sa Marcoses. Kasi ang totoo, 'di ba? Yung sinabi ko nga sa inyo, lahat tayo naging ano noon. Nadala ng hype. Na-hype tayo masyado sa balita at yung mga kabulukan ni Duterte, yung mga katarantaduhan niya dinadala sa lahat sa biro, akala natin may sense of humor ang tao na to. Yun pala, puro kabulastugan lang. Tama, Aguba Junior, iisang ibig sabihin, nabudol po tayo. Yun talaga yun. Aminin man natin o hindi, nabudol talaga tayo. 'Di ba? Hindi ko po ipagkakaila. Pinagmamalaki ko pa yan si Digong dati. Pero, hindi tayo pwede na tayo ay maging bulag na panatiko. Again, ang mga politiko, they come and go, mga kababayan. Pero tayo, dapat, kung ano yung makita natin na mali, dapat wag nating sundin. Pag tama, dapat palakpakan at dapat, mga kababayan, ipagmalaki at dapat tularan. Pero pag mali, alangan naman, tatawanan mo pa at papalakpakan mo pa, para ka nun tanga. Diba? Oh. Anyway, mga kababayan, mga ka-GP Natics, maraming salamat po muli sa pagsama nyo sa gabing ito. At sana po, mamaya ay makapag-live pa po tayo kahit dalawa. Sana. Hindi ko po sinisigurado ha. Baka mamaya siya ng iba ay sasabihin, oy GP, mag-live ka na. maraming salamat po, Mama Generoso Mariano, Macaroons, Romeo Macaraeg, William Zoriano. Naging bulag akong supporter ni Digong noon, sila ang nakaupo. Pero ngayon lahat naging kabaliktaran, parehas tayo. Sorry GP, di ko talaga yan, di ko talaga yan si Digong nung di ko nga alam na siya ang presidente. Hindi mo kilala si Digong. Hindi, sobrang na-hype yan. Lalo na nung panahon ng, tawag dito, Manila Bay. Kasi yung mga vlogger doon, yung nakikita nyo mga nasa kabilang kampo ngayon, yung mga Manila Bay vlogger, sila ang nagpa-hype dyan kay Digong. Kasi, I love Tatay Digong! Pero hindi nila alam. Kaya bumabaha dito sa Metro Manila, bumabaha sa mga ibang lugar natin. Kasi nga, yung Manila Bay, di ba? Tapos nagkaroon pa ng permit, yung dyan sa MOA, na naglalagay sila ng mga tawag dito yung temporary island para matayuan nila ng mga building, 'di ba? Mga kababayan, yan yung dahilan kung bakit tayo dito mabilis bahain. Samantalang sa lugar namin dati, isang buong araw, 12 oras na kailangan malakas ang ulan bago kami pasukin, bago kami bahain. Pero nung nagkaroon ng Manila Bay, tapos biglang nabigyan ng permit yung sa MOA, yung magpapatayo ng mga bagong building dyan sa SM MOA, mga kababayan, ayun na, yung reclamation, 'di ba? Doon na simula na talagang ang bilis ng bumaha dito sa Metro Manila. Oh. Romeo Macaraeg, laki siguro commission dyan. Sa Bulacan, Pampanga yan, nabaha dahil kay Digong. Ganun din yun. Mga GP Natics, 'di ba? Ron Escara, shoutout Jane Ski. Same here, binoto ko nga rin si Sarah ngayon, dismayado na ako. Pare-parehas naman tayo eh. Diba, Ma'am Marlene Valencia, magandang gabi po. Late ka na. Thank you so much once again, guys. I love you all.